Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Welcome po sa huling Miyerkules ng gabi, huling MP3 natin ngayon pong buwan ng February. Po, in 2 days time ay March na, ika-3 buwan na ng 2024. At tayo po ay patuloy nagpupurit nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat muli niya tayong itinawid po sa isang buwan na nagdaan. At I'm sure sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang paggabay, pangunguna sa atin, ay naniniwala po ako sa gabi ito, muli niya tayong itatawid sa buwan ng March. Bagamat napakarami po ang mga naririnig natin ng mga balita na dahil po sa El Nino na atin pong nararanasan, ay marami ang namumroblema sa panahong ito tungkol po sa tubig na talagang magkakaroon po tayo ng problema. In fact, yung iba po nating mga kababayan sa Central Luzon po, at ibang bahagi sa Visayas ay talagang nakakaranas na ng matinding tagtuyot. Kaya patuloy po natin na ipanalangin ang bawat isa. Patuloy po nating alamin ang direksyon ng Panginoon sa buhay natin at patuloy po tayo na umasa na ang Panginoon po ang magtataguyod at magkakaloob lahat po ng ating mga pangangailangan. Kaya sa gabing ito, sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Mark chapter 14, verse 36. Mark 14:36, ang sabi po dito, Abba Father, He said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat naranasan namin, nakita namin, Panginoon, ang inyong pagkalinga sa amin sa buwang ito. Bagamat marami sa amin ang mga nagkaroon ng karamdaman, ay marami po ang gumaling at marami pa patuloy na inyong pinapagaling at binibigyan ng kalakasan. Sa gabing ito, sa amin pong pag-aaral, kami po ay humihingi ng tulong, ng biyaya, ng karunungan sa inyo upang ang katotohanan ng salita mo na aming binasa ay maging buhay at ito po ay maging angkop sa amin pong buhay. At ito po, Panginoon, ay magbigay sa amin ng kaaliwan, kapayapaan at kalakasan, lalo na sa pagharap namin sa iba-ibang hamon sa bawat araw. Kaya Panginoon, tulungan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong isang quotation na madalas ay ginagamit ng mga businessman or yung mga may business or sa business world. Ito po ay buhat sa isang Chinese military strategist na ang pangalan niya ay Sun Tzu. Siya po ay isang Chinese military strategist, Taoist philosopher, and general in the 6th century BC. Ano po? So ito ay napakatagal ng kasabihan. At marahil ay bihira ang nakakaalala sa quotation na ito. Ngunit sa business world daw po, ito ay alam na alam. Ano? Itong quotation na ito. Ito po ay, every battle is won before it's ever fought. Okay? Every battle is won before it's ever fought. Ang bawat labanan daw po ay napapanalunan bago pa ito paglabanan. Okay? Napaka matalinhaga ng quotation pong ito. Ano? Pero again, kung atin pong pag-iisipan at pagbubulay-bulayan ng quotation na ito, ay nagbibigay po ito ng idea na sa kahit anumang labanan, napakahalaga ng preparation. No? At ang ibig sabihin niya po dito, nitong Chinese military strategist na ito, when you are well prepared, ang ibig sabihin nun, hindi lamang kumpleto ang iyong gamit na pandigma, no? Hindi lamang alam mo kung gaano kalakas ang iyong puwersa, kundi alam mo rin dapat, no? Kung sino ang iyong kaaway, no? Gaano sila karami, at meron kang plano kung paano sila tatalunin. At yan po ay nangyayari before the fight. Hindi ka po magpaplano during the battle, no? Sapagkat kung doon ka palang magpaplano kung anong gagawin mo, ay talo ka na. Sapagkat for sure yung kalaban mo
ay naghanda ng maigi, no? Pinag-aralan ka na. Kaya sa bawat labanan, no, ay napakahalaga ng preparation. At madalas those people who prepared well win. Okay? Yun po ang laging nagtatagumpay. Hindi ko po malimutan yung aking pong paborito na basketball team sa PBA noong 1990s. No po? Ito po ay ang Pure Foods at nakalaban po nila yung Gordon Gin na yun po ang present day Ginebra. No po? So talagang napakahirap, no? Nahirapan itong Pure Foods na manalo. Pero yun nga po, napanalunan nila. At hindi ko po malimutan ang sabi ng kanilang coach, no, na si Eric Altamirano. Ang sabi niya, "We have won this battle already yesterday." Okay? So na ano ako doon, na napaisip ako doon. Paano nangyari 'yon? Ngayon ang laban, no? Pero sabi niya, kahapon pa kami nanalo. At tinanong siya ng reporter, bakit niyo nasabi yan? Sapagkat yesterday, nag-usap-usap kami, nag-heart to heart talk kami, no? Kung ano ang mga dapat naming gawin, kung ano ang dapat naming ibigay, no? Para kami ay manalo. At the following day nga, nung sila ay naglaban ng Gordon's Gin, no, na napakasikat at napakalakas, ang Pure Foods po ang nagwagi. At ako po ay naniniwala sa kasabihang ito, no, sapagkat yan po ang makikita natin sa pag-aaralan natin ngayon pong gabi. That this battle was won before it's ever fought, no? Kung babalikan po natin itong Mark chapter 14 verse 36, ay ito po ay minutes bago po hulihin ang Panginoong Hesukristo para po siya ay pahirapan, patayin at ilibing, no? Para po tayo ay iligtas, buhat po sa ating mga kasalanan, iligtas tayo sa impyerno, sa tiyak na kapahamakan, at bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. For the past Wednesdays na dumaan, no po, ay ating pinag-uusapan ang mga panalangin ng Panginoong Hesukristo. At tayo po ay gumugol ng 3 Wednesdays doon sa prayer ng Panginoon bago sila dumating dito sa Gethsemane, no po, sa Garden of Gethsemane, no po, doon po sa upper room nung sila po ay nagdaos ng Last Supper or yung tinatawag nilang Passover. At napakahalaga po, napaka-crucial ng pangyayari pong ito. Lalo na sa pagkakaloob po sa atin ng kaligtasan. Sapagkat kung hindi po nangyari ang mga nangyari sa tagpong ito, ay wala po tayong kaligtasan sa panahong ito. Tayo po, kahit ano pang gawin natin na pagpapakabuti, no? Kahit paanong gawin natin ng mga sakripisyo, ay hindi po yun sapat para po tayo ay maligtas. Kaya ngayong gabi, tingnan po natin ang huling mga minuto bago hulihin ang Panginoon, mga sundalo na magpapahirap at papatay sa Kanya. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, Jesus prayed to live according to God's will. Jesus prayed to live according to God's will. Ang Panginoong Hesukristo ay nanalangin na mabuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Nagkaroon na po ba tayo ng ganyang panalangin? Na sa araw na ito, Panginoon, tulungan mo ako na gawin ko lamang, sabihin ko lamang, ang isipin ko lang ay kung ano ang kalooban mo sa akin. Yun po ang paraan para masabi po natin, katulad ng panalangin ito ng Panginoon sa Kristo, that we want to live according to God's will. Marahil, ang tanong natin ngayong gabi, ano ba ang ibig sabihin ng God's will? Sa akin pong pagbabasa ng ilang mga biblical definitions at based din po sa sinabi ng salita ng Panginoon, ang kahulugan po ng God's will ay what He planned and determined to accomplish in your life. What He planned and determined to accomplish in your life. Ano ang plano at desididong gawin ng Panginoon sa iyong buhay. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, ay ito po ang maliwanag na makikita natin na plano ng Panginoon sa mga Israelites at maging sa atin din po ngayon ng mga mananampalataya.
Ang sabi po sa Jeremiah 29:11, this is a very familiar verse. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Okay? Ito po ang plano ng Panginoon sa atin. Ito ang kalooban ng Panginoon. Na tayo po ay maging sagana, no? Magkaroon ng kinabukasan. Magkaroon ng magandang kinabukasan, magkaroon ng pag-asa, no? At ang sabi pa niya dito, not to harm you, no? Hindi ko kayo sasaktan. Okay? Though at times pagka tayo po ay nakakaranas ng maraming pagsubok, no? Pagka napakasakit ng mga nangyayari sa ating pong buhay, lagi natin kine-question ang pag-ibig ng Panginoon. Ano po? Parang, kung talagang mahal ako ng Panginoon, bakit nasasaktan ako? Bakit nalulungkot ako? Bakit mag-isa lang ako? Pero kung titingnan po natin ang plano ng Panginoon sa atin, ito po ay napakaganda. At syempre, meron po siyang mga instructions sa atin kung paano mangyayari ang planong ito sa buhay po natin. Hindi lang ito basta ibabagsak po sa atin, no? Hindi lamang po ito paggising natin bukas ng umaga ay mangyayari agad, no? May proseso na dapat po tayong daanan. Bakit po? Sapagkat tayo po ay makasalanan, tayo po ay madalas sumusuway sa ating pong Panginoon. Kaya tayo ay madalas nasasaktan, no? Nahihirapan, nalilito, naliligaw ng landas. Sapagkat ang epekto ng kasalanan sa ating pong buhay ay ayaw nating makinig, maniwala at sumunod sa Panginoon. Gusto lagi po natin yung ating pong gusto ang mangyari. And many times in our lives, yung ating pong mga aksyon, no, yung ating pong mga desisyon sa buhay ay nag-i-imply na parang mas marunong pa tayo sa Panginoon. Na may mas maganda tayong idea sa gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Mga kapatid, ngayong gabi, napakaganda na sa gabing ito, katulad ng ipinanalangin ng Panginoong Jesucristo, na tayo po ay mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, ito ay magandang plano niya, no? At determinadong gawin niya na maranasan po natin. Okay? Ang sabi po sa Romans chapter 8 verse 28, ito po ang aking life verse. Ano po? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Ang lahat daw ng bagay ay Kanyang pinagtatagni-tagni, no? Ginagawa niya na para sa ikabubuti natin. Masama man yan o mabuti, masakit man yan o masarap, masakit man yan o maginhawa, madilim man yan o maliwanag na iyong naranasan, yan daw po ay aayusin ng Panginoon, no, para sa ating ikakabuti. At napakahirap maunawaan po ng talatang ito pagka tayo po ay nasa kalagitnaan ng kapighatian, di po ba? Pero kung tayo po ay maghihintay sa Panginoon, hihintayin natin kung ano ang kanyang kalooban, ano ang dahilan bakit natin naranasan ito, makikita natin na totoong napakabuti ng Panginoon. At ngayong gabi mga kapatid, ito pong ating pag-aaralan, ito pong panalangin ng Panginoong Jesucristo, no, na siya ay mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Itong huling gabi, bago po siya mamatay, ito ang kanyang panalangin. At kung papansin niyo at babalikan itong atin pong binasa, ang sabi po dito, Abba Father, He said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. So, kung mapapansin natin itong talatang ito, itong panalangin ito ng Panginoong Jesucristo, makikita natin yung kanyang human side, that He is struggling, no? Na talagang sabi niya, everything is possible for you, no? Take this cup from me, yet not my will, but your will. Okay? Hindi yung kalooban ko, hindi yung gusto kong mangyari, kundi yung kalooban mo. As I've said, ito po ay napaka-crucial na pangyayari, no? Sa proseso ng ating pong kaligtasan, no? Sa proseso ng pagliligtas sa atin ng Panginoong Jesucristo.
Sapagkat dito ay yun nga, talagang hindi ma-imagine ng Panginoong Kristo yung mangyayari, no? Yung bigat ng kasalanan na kanyang papasanin, no po? At yung hindi pagtingin sa kanya ng Diyos Ama, no? Habang siya ay nakapako sa krus, no? Sapagkat kung oobserbahan nga natin ang prayer life ng Panginoong Kristo nung nandito siya sa lupa, lagi silang nagko-communicate, no? Ng Diyos Ama. At kumbaga, napakasakit na sa panahon ng kailangan ng Panginoong Kristo, no? Ang pagkalina ng Diyos Ama ay hindi niya mararanasan ito. Kaya nga, ang prayer niya, my God, why hast thou forsaken me? No, bakit mo ako pinabayaan? Pero alam po natin na hindi talaga siya pinabayaan ng Diyos Ama. At dito, meron po tayong makikita na tatlong paraan na ginawa ng Panginoong Kristo para maipamuhay niya, para masunod niya ang kalooban ng Panginoon. At ang akin pong panalangin ngayong gabi, yan din po ang makita natin at yan din ang gawin po natin, no? Na alamin, sundin ang kalooban ng Panginoon habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Ang una na makikita po natin na paraan para mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos Ama based sa panalangin ito ng Panginoong Kristo at based din sa kanyang halimbawa na ipinakita sa atin at sa mga apostol nung siya ay nabubuhay pa. Acknowledge who the Father is. Acknowledge who the Father is. Kasi sabi niya dito sa verse 36, Abba, Father. No? Everything is possible for you. Okay. Madalas natin na itong naririnig na yung word na Abba, Father, no, ito ay nagpapakita ng dalawang bagay, no, sa relationship ng Diyos Ama at ng Panginoong Kristo. Una, pag sinabi mo na Abba, Father, it speaks of your closeness, no, or your very close relationship, no. Hindi kayo ilang sa isa't isa, no. May mga mag-ama na ilang sila sa isa't isa no. Alam niyo kung bakit? Sapagkat hindi sila nagko-communicate ng maayos. Meron akong kakilala na isang tatay na nagrereklamo siya sa kanyang mga anak na pagdadating sa bahay ng kanyang mga anak, hindi man lang siya binabati, no? Hindi man lang siya kinukumusta. And sometimes, ang sabi niya, kahit magkakasalubong kami sa daan, minsan hindi ako binabati. Kumbaga parang hindi nila alam kung ano ang gagawin nila pagka nagkasalubong sila. So nakakalungkot yung ganong klaseng relationship. At ang nakikita niya na dahilan sapagkat madalas wala siya sa bahay. Hindi niya nakitang lumaki yung kanyang mga anak. Dahil wala siya sa bahay, lagi siya nagtatrabaho. So ganun nga po ang mangyayari. Ano? Pagka naputol ang communication, magkakailangan kayo. No? Kumbaga laging formal ang inyong usapan. Pag may kailangan lang, no, saka kayo mag-uusap. Hindi ganun ang Panginoong Kristo at ang Diyos Ama. Every day in their lives, kung babasahin natin ang salita ng Panginoon, lagi po silang nag-uusap. Kaya ang tawag niya sa Diyos Ama ay Abba, Father. Yung word na Abba po, yan ay Syriac language. No? At yan din po ay, ang ibig sabihin ay Father. No? So parang Father ito. Pero pagka ginamit nga daw po itong Abba, it's a term of endearment ng anak sa kanyang tatay. Na equivalent nito sa panahon natin, gaya ng lagi natin naririnig, at ito po ang talagang real translation nito ay dad or daddy. No? Kumbaga naglalambing siya. Dad. No? Pero itong pagtawag niyang ito, no, ay hindi dahil lang sa may kailangan siya, kundi dahil sa constant ang kanilang communication at dahil sila ay very close. Okay? Pangalawa na kahulugan nitong Abba Father ay hindi lamang closeness, kundi confidence. No? Very confident itong anak sa kanyang tatay.
na kahit anong plano, anong desisyon, anong gawin, anong sabihin, anong iutos ng tatay, ay susunod itong anak dahil naniniwala siya na lahat ng sasabihin at iuutos ng tatay ay makakabuti. Hindi makakasama, hindi makakasakit sa kanya. So yun po ang dalawang kahulugan pag tinawag ng anak ang ama na Abba, Father. Ito ang kahulugan nung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Diyos Ama na Abba, Father. Meron po silang napakatindi na relationship. No? They were close and they were confident, no, sa isa't isa. At ngayong gabi, mga kapatid, makakapamuhay lang tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos kung kikilalanin natin kung sino ang Ama, ang Diyos Ama sa buhay po natin. No po? Kilala niyo po ba siya? Gaano po tayo ka-close, no, sa atin pong Ama sa langit? Gaano po tayo ka-confident, no, na lahat ng kanyang iuutos, lahat ng kanyang ipapagawa sa atin ay para sa ikabubuti natin at hindi ikasasama. Sapagkat kung alam po natin kung sino ang Diyos Ama sa buhay natin, magiging katulad po ng panalangin ng Panginoong Jesucristo ang panalangin natin sa bawat araw. We will always pray that we will live according to God's will. Okay po? So yun po ang una na makikita natin tungkol sa panalangin ito ng Panginoong Jesucristo. Tungkol sa pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. At mga kapatid, kung ikaw ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo, ito dapat ang ating panalangin at ito dapat ang ating ginagawa habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Sapagkat hindi po tayo maliligaw ng landas, hindi po tayo mapapahamak. At ang sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah chapter 29 verse 11, uunlad ang buhay natin, no? Meron tayong parating pag-asa. Kahit na ang nangyayari sa panahon natin ay talagang nakakapagbigay ng pangamba. Pero kung tayo ay mananalangin na mamumuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon, marami mang pagsubok, tayo po ay magtutuloy-tuloy na mamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay po? So yun ang una na makita natin, acknowledge who the Father is. At yan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo nung sinabi niyang, Abba, Father, everything is possible for you. Okay? So nawa ngayong gabing ito, mas kilalanin pa natin ang Diyos Ama sa buhay natin. Makikilala natin siya through His Word, at pagka ginawa natin yung kanyang inuutos sa atin, we will know Him through our experience also. Okay, ang pangalawa, accept its difficulty. You need to accept its difficulty. No, hindi lamang you acknowledge who the Father is, no, para magawa mo yung kalooban ng Diyos, kundi kailangan tanggapin mo na mahirap ito, no, ang kalooban ng Panginoon. Hindi siya madali, no? Hindi ka pwedeng paisi-isi lamang, no? Huwag mong iisipin na pagka ito ang ipinanalangin mo, mawawala na ang mga suliranin mo sa buhay, no? Biglang yung mga bayarin mo ay biglang maglalaho lahat yung mga utang mo, no? Yung mga kaaway mo biglang babait sila. Okay? So hindi po 'yun ang ibig sabihin. Sapagkat kung titingnan natin, no, sa kabila na pinanalangin ng Panginoon, ito na not my will but yours be done, natuloy pa rin yung paghuli sa kanya, no? Natuloy pa rin ang paghalik sa kanya ni Judas. Natuloy pa rin yung pag-iwan sa kanya ng mga apostol. Natuloy pa rin yung pag-deny sa kanya ni Peter ng 3 beses. At natuloy pa rin ang paghihirap, ang kanyang kamatayan. Why? Because living according to the will of God is difficult. And we need to accept that. Siguro sabihin natin, ay, ganun ba? Ay siya, wag na. No? Wag na lang akong mamuhay
sa kalooban ng Panginoon. May hirapan din lang pala ako. Pero mga kapatid, yung hirap na yun, sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, ay saglit lang. No? At hindi mo pwedeng ikumpara sa kaluwalhatian na nag-aabang sa'yo after that difficulty, after that tribulation. Pero kung pipiliin natin na huwag mamuhay sa Panginoon habang tayo nabubuhay dito dahil sa mahirap pala, mas gusto natin yung convenient, yung masaya kahit salungat ito sa gusto ng Panginoon sa atin. Maaaring maging masaya tayo panandalian dito, but we will suffer forever. Magpasawalang hanggan. So, alin ang pipiliin natin? Yung saglit lang tayo mag-suffer, and then ang atin pong kasiyahan ay walang hanggan, or maging masaya tayo ng saglit lang at ang atin pong pagdurusa ay walang hanggan. Ang Panginoong Hesukristo, ito ang kanyang pinili, no? Nung ipinanalangin niya na mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Pinili niya itong ilang oras na paghihirap, no? Ilang araw, no, sa libingan. Sapagkat sa loob ng 3 araw, siya ay nabuhay na mag-uli. And since then, no, una, nagkaroon po tayo ng kaligtasan at according sa Philippians chapter 2, itinaas siya ng Panginoon sa kataas-taasan, sa pinakamataas na posisyon. At yun nga po, lahat ng mga tao, lahat ng mga nilalang ay sasamba sa Kanya at magsasabing siya ay Panginoon. Sa pagpapakababa ng Panginoong Hesukristo, siya po ay itinaas ng Diyos Ama. At yan po ang gusto niya rin na atin pong gawin. Ano po? Na tayo po ay magpakumbaba. No? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sa Luke chapter 14 verse 11, "For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted." Okay? So yung mga tinataas sa kanilang mga sarili, no, ay ibababa ng Panginoon, at yung mga nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon, katulad ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. At ang kanyang pagpapakumbaba ay talagang sobrang baba. Ano po? Kaya nung tinaas siya ng Diyos Ama ay sobrang taas din. No? Na tayo nga pong lahat ng nilalang ay walang pwedeng sabihin kundi ang Panginoong Hesukristo ang Panginoon ng mga Panginoon. Wala tayong pwedeng gawin kundi sambahin, pasalamatan ang Diyos Ama. Mga kapatid, ngayong gabi, huwag nating isipin at asahan na pagka nagdesisyon tayo, pagka ipinanalangin natin na tayo ay mamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon, magiging madali ang lahat. No, we have to accept that it is difficult, katulad po yung struggle ng Panginoong Hesukristo dito. Kaya nga, sinabi niya na all things are possible for you. Yun ang sabi niya sa kanyang Ama. Kaya mong gawin lahat. At ang sabi niya, kung mabalikan natin sa verse 36, "Take this cup from me." Hindi niya ibig sabihin po dito na ayaw niyang iligtas ang sangkatauhan. Yun ang dahilan bakit siya nagpunta dito sa lupa, para iligtas ang sangkatauhan sa kapahamakan. Pero ang gusto niya sabihin dito ay kung merong ibang paraan pa, no? Hindi yung katulad na mararanasan ko. At yun niya sinabi na, alam ko na kaya mong gawin yun. Kaya lang, base din dito sa salita ng Panginoon, hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Yung ibang paraan. No? At hindi yun ang kanilang pinagplanuhan at pinag-usapan. Kundi, ang maliwanag at tamang plano ay ang Panginoong Hesukristo ay pahihirapan, mamamatay, at ililibing. Then, in 3 days time, siya po ay mabubuhay na mag-uli. That's the perfect plan. That's the will of God. At yun nga po, yun ang mangyayari. At ang maganda po sa kalooban ng Panginoon, walang sino mang ang pwedeng tumigil. In fact, even the Lord Jesus Christ. Di po ba? Ang kanyang anak. Sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon.
Kaya ngayong gabi mga kapatid, bagamat napakahirap mamuhay nang naayon sa kalooban ng Panginoon, nawa huwag tayong ma-discourage pag nararanasan na natin yung mga sufferings, yung mga troubles, yung mga challenges. Tuloy lang po tayo sa pagsampalataya, sa ating pagtawag, sa ating pagsunod sa Panginoon. Sapagkat, sabi nga ni Apostol Pablo, panandalian lang yan. No? After that, makikita at mararanasan po natin yung magandang plano ng Panginoon sa buhay natin. At kung babasahin natin ang salita ng Panginoon, makikita natin yung lahat ng mga tao na sumunod sa kabila ng mahirap na pagsubok na dinaanan nila. No? Namuhay sila sa kalooban ng Panginoon, pero sila po ay itinaas lahat ng Panginoon. At nakita rin natin yung mga sumuway, kung ano ang nangyari sa kanila, sila po ay napahamak. Kaya, nasa sa atin po ang pagpili kung alin ang gusto nating buhay na magkaroon habang nandito po tayo sa lupa. Isang buhay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon o isang buhay na malayo at sumusuway sa kalooban niya. Ito po ang pangalawa na ginawa ng Panginoong Hesukristo, ipinakita niyang halimbawa sa atin. Nung ipinanalangin niya na siya po ay mamumuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. He accepted that it is difficult. At ganun din po tayo. We need to accept its difficulty. So yun po ang pangalawa. Ang una, acknowledge who the Father is. Second, accept its difficulty. At ang pangatlo, always choose to do His will. Always choose to do His will. Lagi po nating piliin na sundin ang kalooban ng Panginoon at hindi yung atin. Kung obserbahan po natin ang buhay natin sa bawat araw, kanino madalas na kalooban ang sinusunod po natin? Ilang beses po natin na talagang masasabi natin sa gabing ito na ito, kaya ako ito ginagawa dahil ito ang gusto ng Diyos na gawin ko. Dahil sinabi ng Panginoon, ito ang aking gawin. At ilan naman po yung mga ginawa natin o ginagawa sa oras na ito na hindi na tayo kumonsulta sa Panginoon, no? Kumbaga parang inisip na natin na ito ay gusto ng Panginoon or alam natin na hindi talaga gusto ng Panginoon kaya lang gusto natin. Okay? So, mga kapatid, nawa itong mensaheng ito ay magbigay sa atin ng paalaala, no, at babala na suriin ano ba itong ginagawa natin. Ito bang gusto ng Diyos o ito ba'y taliwas sa kanyang kagustuhan? Nawa ito ay magpaalala sa atin na itama yung ating pong mga paraan at yung ating pong mga dinadaanan sapagkat napakahalaga po lalo na sa atin na mga mananampalataya na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos sapagkat yan po ang plano niya sa bawat isa sa atin. Yun ang dahilan kung bakit po tayo ay iniligtas ng Panginoon para tayo bumalik sa Kanya. Para tayo ay magtiwala at sumunod sa atin pong Panginoon. Sapagkat kung hindi po ganyan ang ating gagawin, tuloy-tuloy po tayo sa kapahamakan. So, nawa sa bawat araw ng buhay natin, pagkagising pa lang natin, pag-pray natin, Lord, show me your will and help me to follow you. Ang sabi po sa John chapter 17 verse 4, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. So, ito pa ang maganda na magiging resulta pagka ito ang ating panalangin, katulad ng prayer ng Panginoong Jesucristo, that we will live according to God's will. That ito po ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. No? Matataas ang Panginoon. Matutuwa siya sa atin. At kasama ng tuwa na yun ay ang mga pagpapala. No? Kalakasan, karunungan, no? At pagtatagumpay sa mga pagsubok. Dito po sa Mark chapter 14 verse 36, pinili ng Panginoon
kung ano ang kagustuhan ng Diyos Ama. In fact, ang sabi nga doon sa John chapter 17 verse 4, binigyan kita ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagkumpleto ko sa lahat ng pinapagawa mo sa akin. Anong ibig sabihin ng talatang yon? Ang ibig pong sabihin, lagi niyang pinipili ang kalooban ng Panginoon. Maraming pagkakataon na mahirap yung sitwasyon na naranasan ng Panginoong Jesucristo. Titingnan nga natin itong Matthew chapter 26, 53 to 54. Nung siya po ay hinuli na, at itong si Pedro, no, ay siya kumuha ng tabak at tinaga niya yung isang katiwala ng high priest. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, dito pala sa verse 52 hanggang 54, "Put your sword back in its place," Jesus said to him, "for all who draws the sword will die by the sword. Do you think I cannot call on my Father, and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? But how then would the scriptures be fulfilled that say it must happen in this way?" So dito, pinapakita ng Panginoong Jesucristo, no, na ito'y nakaplano ng matagal na, no, itong mangyayaring ito. Okay? Ngayon, itong si Pedro, no, he wants to be a hero, no, talagang pagtatanggol niya ang Panginoong Jesucristo. Kaya lang sa maling paraan, no, sa pamamagitan ng dahas. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, ibalik mo 'yan, no, sa kaluban yung iyong tabak, sapagkat kung sino ang gumagamit niyan, diyan din mamamatay. At ang sabi niya, sa tingin mo ba hindi ko kayang tumawag sa aking Ama ng tulong? At siya magpapadalagad ng 12 legions of angels, no? Libu-libo na mga anghel para ipagtanggol ako. Kaya lang, paano matutupad ang nakalagay sa prophecy kung gagawin ko yun? So, dito makikita natin that the Lord Jesus chose, no, to do the will of God. Kung ano ang nakalagay sa prophecy. At dito, sabi niya, kung tutusin, pwede akong sumuway. Diba? Pwede akong humingi ng tulong. Pero hindi ko ginawa. Sapagkat hindi matutupad nga. Masisira ang plano ng kaligtasan. Kung yan ang gagawin ko, katulad ng gusto mong mangyari, Peter. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, ito po ang dapat natin pong ipanalangin sa bawat araw ng buhay natin. That we will always choose to do the will of God. Katulad ng Panginoong Jesucristo. May kakayahan siya na hindi natuparin yun dahil Diyos siya eh. Kaya lang, gusto niya ipakita sa kanila at sa atin ngayon ang paraan ng pagsunod sa atin pong Diyos Ama. Na bagamat ang kalooban ng Panginoon ay mahirap, no? Pero dapat ito pa rin ang ating piliin sapagkat ito ang makakabuti sa bawat isa sa atin. Ngayong gabi mga kapatid, may tatlong paraan para matupad sa buhay natin ang naging panalangin ito ng Panginoong Jesucristo. Ito po, ang una, we need to acknowledge who the Father is. Second, we need to accept its difficulty. And third, we need to always choose to do His will. Balikan po natin yung sabi ni Sun Tzu, every battle is won before it is ever fought. Sa puntong ito, mga kapatid, nagwagi na ang Panginoon. Yung kanilang pagniniig ng Diyos Ama. Itong panalangin ito ang nagbigay ng tagumpay. Ano po? Sapagkat after this, nung hinuli na ang Panginoong Jesucristo, hindi na siya lumaban. Talagang sumunod na siya kung ano ang plano. No? Masakit man, no, napakahirap man ang kanyang pinagdaanan. Ngunit, masasabi ko, no, kung may interview natin ng Panginoong Jesucristo dito, sasabihin niya, sulit ang kanyang paghihirap, no, ang kanyang pagkamatay, at ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sa nangyaring ito, nagkaroon po ang lahat ng kaligtasan, lahat ng sasampalataya sa kanyang ginawa.
ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na siya mapapahamak dun sa impyerno. At mga kapatid, ngayong gabi, kung ito rin po ang ating ipapanalangin sa bawat araw na mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Maraming pagpapala, maraming mga magagandang bagay, at maraming mga tagumpay na mararanasan po ang bawat isa. Kaya ngayong gabi, sa atin pong pananalangin, at sa bawat araw, every time na tayo po ay mananalangin, let us ask God to do what He thinks is best for us. And that is His will. And don't force Him to do our will. Okay po, wag nating pilitin ang Panginoon na aprubahan kung ano ang gusto natin. Nawa, lahat po ng gagawin natin simula sa oras na ito ay yung kalooban lamang ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat po sa panalangin ito ng Panginoong Kristo. Salamat po sapagkat nagdesisyon siya na sundin ang kalooban mo. Kahit na meron siyang kakayahan na suwayin ito, pero hindi po yun ang kanyang ginawa. Ang ginawa niya ay siya po ay nagpasakop sa inyo, nagtiwala, Panginoon, sa inyo. At nawa ganun din po ang maranasan namin, maintindihan namin ngayong gabi nito, na hindi kami malulugi, hindi kami mapapahamak, kung kami ay mananalangin patuloy na mamuhay ng naayon sa kalooban mo. Kung patuloy namin gagawin ang gusto mo po sa buhay namin. Nawa yan po ang mangyari sa bawat isa na nakikinig ngayon, na sikapin namin sa biyaya mo, na mamuhay ng naaayon sa inyo pong kalooban. Kaya Panginoon, salamat sa inyong salita, salamat sa paalaala at babala nito, sapagkat latang ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.